Amen. We talk faith this morning. Faith. Faith is the name of our church. Amen po ba? Faith. Believing God is faith. Without faith, it is impossible to please God. We talk faith this morning. Amen po ba? Everything in our life is by faith. Kapag kumain po kayo sa isang restaurant, that is also by faith. You don't know how they prepare that food. Amen po ba? Everything we take is by faith. Lahat po is by faith. We couldn't move without faith. We couldn't live without faith. Even though you have the money, if you don't have faith, you're nothing. Amen po ba? We talk about faith. If we will define faith in Hebrews 11 verse 1. Hebrews 11 verse 1. I want you to turn your Bible to Hebrews 11 verse 1. If you're there, say amen. Amen. Hebrews 11 verse 1 says, Now. So faith is Now. hindi yesterday, hindi tomorrow, hindi mamaya, Amen. hindi bukas, hindi sa susunod. Faith is now. Amen po ba? Amen. Marami po mga Kristiyano umaasa. Hope. Hope is the future. Faith is present. Amen po ba? This is the difference between hope and faith. I have faith, sasabihin ng iba, that someday, somehow, some soon. Amen po ba? Ganito ang mangyayari sa aking buhay. That's not faith. Faith is now. Amen po ba? The substance of things we hope for. Now, faith is the substance of things we hope for. Alam po ba ninyo yung substance? Ang pinakamagandang example po nito ay pag bumili po kayo ng dalandan o Poncan o orange. Kapag tatanungin ka, ano ang mayroon sa Poncan o orange? Sasabihin ng tao, vitamin C. Tama po ba? Amen. Ang tanong, nakikita mo ba yung vitamin C? Amen. Pero naniniwala ka, yung orange na yon, meron siyang substance na vitamin C. Amen po ba? Amen. At kahit pag-aralan ng mga doktor, mga dalubhasa, yung mga nasa medical field, makikita nila, gagamit sila ng instrumento, lalabas at lalabas, mayroong vitamin C, yung punkan or orange na yon. Amen po ba? Amen. The thing is, you don't see that, but there's a substance on it. Amen. Faith are the substance of things we hope for. Amen. Hindi mo nakikita, pero ano yan? Amen. Hello? Amen. Nariyan siya. I remember one time, sa nanay ko. Sabi ko, nanay, kaya nga ng ballpen mo. Nandiyan sa bag ko. Tingin ako sa bag niya. Tingin, wala akong nakita ballpen. Nanay, wala namang ballpen sa bag niya. Meron. Bakit ang sabi niya sa akin meron? Ako na tumingin na hindi ko nakita, sabi ko wala. Pero siya sabi niya meron. Why? Kasi sa kanya yung bag na yon. Amen. Amen. Dinisenyo tayo ng Panginoon. God knows better than we are. Amen. Sometimes sinasabi namin, wala Panginoon. Sometimes sinasabi natin, Lord, I don't see your blessings. Sometimes sinasabi natin, Lord, I don't see your intervention. Lord, di ko nakikita yung pakikialam mo sa aking buhay. Sabi ng Panginoon, it's in there. Amen. I made you, I designed you. Amen po ba? I have chosen you. It's in there. God knows better. Sabi mo sa katabi mo, God knows better. Sino yung mga tao magdadaon sa iyo? Minsan tayo rin na nagdadaon sa sarili natin. I'm telling you the truth. The worst enemy that you have is yourself. Marami kasi tayo tinatawag na false humility. Amen po ba? The evidence of things we don't see. This is faith. Amen po ba? Amen. Sabi nga, lahat ng ginagawa natin nakasalalay sa ating faith. Amen. Anyway, this morning, do you have anything in mind that are impossible or unbelievable? But you believe that God has it and God can give it to you. Amen. 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 Meron ba kayong nasa pag-iisip ninyo na iniisip yung imposible, ngunit kayang gawin ninyo ng Panginoon? Amen. Amen po ba? Amen.
The title of our message this morning is Believe the Unbelievable and Receive the Impossibles. I'm gonna repeat. Believe the unbelievable and receive the impossibles. Sabi mo sa katabi mo, lahat na matatanggap ko. Sabi mo sa katabi mo, lahat na matatanggap ko. Sa umagang ito. Sa umagang ito. Imposible. Imposible. Sa tao. Sa tao. Ngunit posible sa akin, Panginoon. Ngunit posible sa akin. Amen? Para magkaroon po tayo ng tinatawag na buhay pananampalataya, are we a member of Faith Family? Amen. Patingin kayong kamay ng mga member ng Faith Family. Amen. Ang dami po nagtaas, alos lahat. Patingin nga ulit. Pag member kayo ng Faith Family, huwag kayo magsasalita ng negative. Amen. Kasi sabi nyo lang dito, member kayo ng Faith Family. Amen po ba? Amen. Pagdating sa bahay nyo, patay, patay, patay. Amen po ba? Amen. Eh, hindi ka Faith Family. Amen po ba? Pagdating sa inyo at walang makakain, sasabihin mo, wala. Wala. Pagdating sa inyo at medyo nagkakagulo, kung ano-ano mga sinasabi mo. Amen po ba? Lahat ginawa ko na para maayos ang tahanan ito. Lahat ginawa ko na ganyan pa rin kayo. Mabuti pa'y maghiwa-hiwalay na tayo kaya mamatay na. Look at your statement. Boy. Amen po ba? Amen. Hello? Lahat ginawa ko na. Lahat ginawa ko na. Ganito pa rin kayo. Kasi yung statement mo mismo, lahat ginawa mo na. Amen. Hindi nangialam ang Diyos. Pag ikaw lang ang gumawa, palpak. Amen. Sabi mo sa kanya, pag ikaw lang palpak. Pag ikaw lang palpak. Kasi sabi ng Panginoon, apart from me, you can do nothing. Amen. Can we say amen? Amen. Akala kasi ng tao, napakagaling. Amen po ba? Amen. Wala na pong gagaling sa ating Panginoon. Amen. The masters of master. Now, number one that we must do dito sa ating pananampalataya is you should know where you're going. Ang tao po kaya naliligaw, hindi alam kung saan pupunta. Di ba, bisa may lakad ng lakad at yung hindi mapakali, tanongin mo sa kanya, saan ka pupunta? You should know where you're going. Bakit ka naging Kristiyano? Dapat alam mo, nakilala mo ang Panginoon, may purpose si Lord. You must know where are you going. Nanonood ba kayo ng Dora-Dora the Explorer? Where are we going? Where are we going? Amen po ba? Amen. Hello? Amen. Dapat tayo mga Kristiyano, we must know where we are going. Saan pa papunta tayo? Open your Bible to Ephesians 1, verse 5. Para alam niyo kung saan kayo pupunta. Minsan sinasabi ng tao, kailan kaya ako aasenso? Lord, kailan ako aasenso, Panginoon? Amen po ba? Amen. You must know where you're going. Yung iba naman mga dalaga, Lord, kailan ako magkakaasawa? Yung iba naman mga binata, Lord, kailan ako magkakapamilya? Amen. Yung iba naman, kailan aayos ang aking buhay? Are you there? Amen. Ephesians 1, are you there? Turn your Bible. I want you to read your own Bible. Amen po ba? Ephesians, chapter 1, verse 5. Ito ang mapa natin. Having predestined us to the adoption as sons of Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Hallelujah. This is where am I going. Amen. That I am predestined to be the Son of God. Amen po ba? Amen. Amen? Na tayo po'y pinili niya, sonship, anak, inangkin niya. Tayo po ay tinanggap niyang anak niya. So, ang tawag po sa atin ay mga anak ng Diyos. Amen. Iba naman po yung anak ng Diyos na si Jesus. Iba po yun. We're talking God. We're talking about people. Now, according to Ephesians chapter 1, the adoption of as sons by Jesus Christ. Dahil kay Jesus, nagkaroon po tayo ng adoption. At ang tawag sa atin ay anak.
Pag nag-adapt ka, di ba binibigay mo yung apelido mo? Amen. Hello? Amen. Alam ba rin yung legality? Pag nag-adapt ka, binibigay mo yung apelido mo? Amen. So yung apelido ko, may kadugtong pa pala yun. Teddy Sungkuan. Amen po ba? Teddy Tano, yung apelido ng nanay ko, Sungkuan, yung father ko, meron pa kadugtong yun. Christ. Amen. Because I am adopted by Jesus Christ. Amen. Hello? Amen. So lahat tayo, may kadugtong pa yung apelido natin. Kaya yung demonyo, naglalakad ka palang takot sa'yo. Amen. Angkan ito ni Jesus. Pamilya ito ni Jesus. Ang mga pamilya po ng Panginoon, walang talunan. Amen. Puro matatagumpay. Amen po ba? Amen. Hello? Amen. Sabi mo sa katabi mo, mayroon ka pang DNA na hindi mo alam. Amen. Nabayaran yung ating kasalanan sa krus ng Kalbaryo at nandoon ang nagugas yung kanyang banal na dugo. Amen. Kaya nga sabi sa Bible na tayo daw mga anak ng Diyos, tayo nalulukuban ng kanyang banal na dugo. Amen po ba? Amen. Know where you going. Nakalagay dito, we are adopted sons by Jesus Christ Himself according to the good pleasure of His will. So gusto ng Panginoon, mabigyan ka ng maganda. The best. Amen. Amen po ba? Pag may trabaho kayo, maganda po yan. Lahat ng trabaho, hanap buhay na legal, ibinigay ito ng Panginoon. Amen. Huwag lang yung mga illegal. Lahat po ng illegal, hindi po binigay ito ng Diyos. Yung legal, binigay ng Panginoon. Kahit nagtitinda ka lang ng isang maliit na pwesto sa isang tabi, ayan ay hanap buhay na ibinigay ng Panginoon. Amen. Amen po ba? Ibinigay ng Panginoon yan. So, the good pleasure, which will, magandang plano ng Diyos. Dapat, alam mo kung saan ka pupunta. Na sinasabi mo, well, saan man ako dalhin ng Panginoon, I'll go where you lead me, Lord. I will follow. Wherever you lead me, I will follow. Shepherd of my soul. Take full control. Wherever you lead me, I will follow. Amen po ba? Amen. We must know where God is leading us. Number 2, we're talking about faith. Stop talking crisis. O kaya yung mga recession. Pag may nagtanong sa inyo, di ka ba namabahala sa mga recession ngayon? Hindi. Bakit? Hindi kami kasali doon. Hello? Amen. Dapat yung mga sinasabi ninyo, mag-iingat kayo lahat ng sinasabi ninyo, kainin ninyo. Kasi pag nagsalita kayo patungkol sa recession, you will start bringing out negative things. Amen. Kaya pag may nagsasabi sa inyo, oy, recession ngayon, taghirap ngayon ng bansa, ganito, di ka ba nababahala? Hindi. Bakit? Hindi kami kasama doon. Amen. I know where I'm going. I know who my Lord is. And I know how powerful my God is. I'm talking faith. Amen. Pag sabi nilang nababaliw ka na, nahangal ka, well, praise the Lord, hallelujah. Hindi na maling mabaliw ako sa Panginoon. Huwag lang ako mabaliw sa mga bagay na kinababaliwan mo. Amen. Ang mga tao kasi nababaliw sa sanlibutan. Computer, nababaliw. Kahit namamaganin mo tayo pag huminto. Amen po ba? Nababaliw tayo sa mga bagay. Nababaliw tayo sa mga kung ano-ano mga bagay dito sa sanlibutan ito. Ang tanong ko, yung mga bagay na yan na you are spending your time. This morning I'm talking faith, brothers and sisters. If you're spending time to those kind of things, example, pakikipagbarkada, grabe ka makipagbarkada, grabe ka sa mga kaibigan mo, grabe ka sa kung ano-ano mga diversion mo. Ang tanong ko, yung diversion mong yan, yung kaibigan mong yan, in times of emergency and in times of needs, maasahan mo kaya? Hindi kagaya ng Panginoon natin, kahit anong oras. Amen. Dapat sa Kanya ka mabaliw. Amen. Marami po akong kaibigan nung araw. Kung kaibigan ang pag-uusapan, napakarami. Para akong politiko nung araw. Kung kaibigan nilang pag-uusapan, napakarami. Wala pang kaligtigan siguro mga kaibigan mo. Mga may influensyang tao pa. Pero sa araw ng pangangailangan, nasaan sila? Amen. Kasama mo lang sila pag may bote-bote kayo. Walang tutulong sa atin, kundi ang ating Panginoon. Minsan nga ang family natin, hindi natin maasahan. Minsan. Kasi may mga family kanya-kanya.
Kaya napilido nila kanya-kanya. Ewan po ba? Magkita kayo sa bahay. Hi, Mr. Kanya. Pero ang Panginoon, never na nang-iwan siya. Akala natin, iniiwan tayo ng Panginoon. This is a big no-no. God will never leave nor forsake us. It is the Word of God. We need to talk faith this morning, brothers and sisters. Faith is a now thing. Sabi mo sa katabi mo, now. Don't you know that now things has the ability to create your future? Amen. The now things has the ability to create your future. Amen. Faith is believing of things you don't see. Amen. When the things you are asking, you see it already, it's not faith already. It is called manifestation. Halimbawa, may sakit ka. Humingi ka ng kagalingan. Yung paghingi mo, that's faith. Pag nawala na yung sakit, huwag mo sasabihin, faith pa rin yan. Manifestation na po yan. Ibig sabihin, yung hiningi mo, nagkaroon na ng tangibility. Amen po ba? Now, tayo po ay huwag madi-discourage. Ang dali kasi natin ma-discourage eh. Amen po ba? We are faith family. Minsan po sa mga hanap buhay natin, ito po, may hanap buhay kami, yung eskwelahan na yan. Dumadating yung point na, as the owner of the school, nadi-discourage din po kami. Pero glory to God, nagpapalakasan din. Kasi pag mahina ako, yung kapartner ko, siya naman ang malakas. Pag mahina siya, ako naman ang malakas. Amen po ba? Amen. At kung parehas kami mahina, marami kaming advisor sa kapaligiran na nagpapalakas pa rin sa amin. Kaya napakahalaga po na member tayo ng faith family. Dapat may bagong pamilya kayo. Eto. Kapuso, kapamilya, kapatid. Eto. Pagsama-samahin mo na rito, 2, 7, and 5. Amen po ba? Amen. Are we family? Dapat dito sa church, dito mo ginugugol yung mga bagay kaysa sa labas. Wala pong makakatulong sa inyo kundi ang Panginoon. Amen. Ang sarili natin, hindi natin kayang tulungan. Huwag tayong magmalaki. Yung iba sasabihin nila, well, ganito ako, malakas ako, well, ganito ako, ganyan, may mga resources ako. Huwag tayong magmalaki. Tingnan mo kanina yung nagpatotoo, Panginoon, si Sister Bernard, nagpatotoo, huwag mo bawiin yung pagpapala mo sa amin. So makita mo yung statement niya, nagkaroon siya ng acknowledgement na yung pagpapala niya hindi galing sa kanya, kundi galing sa Diyos. Kaya siya nagsalita ng gano'n. Amen po ba? Kasi po sa atin walang magaling. Malakas ka ngayon, bukas nasa kabaong ka. Oh, di ba totoo yan? Amen? Alam po ba ninyo kapag nakatambay ako dyan, tinitignan ko yung katabi natin ng hospital, kapag nakatambay ako siya, kaya ayaw ko tumakbo eh. May nakakita ko ng mga funeraria. Every 30 minutes minsan, may sumusundo ng bangka. Hello? Hindi ko po kayo tinatakot. Pero minsan nagtatanong ako, Lord, ganun pala kabilis ang buhay ng tao. Purihin ng Diyos. Ako'y malakas. Purihin ng Diyos, malalakas kami. Purihin ng Panginoon, nakakakain kami ng tama. Purihin ng Diyos na buhay, nakakadilat ng aming mata. Ang ibang tao, busy-busy sa ilang buhay. Hindi nila alam bukas makalawa pag-gising nila, hindi na sila doon tatayo sa kama nila. Sa dagat-dagatang apoy kasi napapaso na sila doon. Faith. Amen po ba? Look at 2 Corinthians 4:18. Huwag tayo madi-discourage. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, huwag ka madi-discourage. 2 Corinthians 4:18. Are you there? 2 Corinthians 4:18. Pag nandun na kayo, tumingin muna kayo. Dito. Pag nandun na kayo, tingin kayo dito. This is sabihin ako sa inyo. Faith is now faith. Sabi mo now. Now. Sabi mo ngayon na. Ngayon na. Ngayon basahin natin to. 2 Corinthians 4:18. While we do not look at the things which are seen. Ano nakikita mo ngayon? Problema, di ba? Amen. Nakikita mo ngayon nakabaw ka sa utang, di ba? Amen.
Nakikita mo ngayon, malit yung tahanan mo, di ba? Nakikita mo ngayon, walang pagkain ng pamilya mo, di ba? Nakikita mo ngayon, may sakit karamdaman. Nakikita mo ngayon, kaguluhan. Amen? May kadugtong ito. Faith is now thing. But the things which are not seen, they are eternal. The things that you see, they are temporary. Amen. So, ibig sabihin, lahat yan mapapalitan ng Panginoon. Amen. All you need to do is to believe in His Word. Kailan ako maniniwala? Ngayon. Because faith is now. Kailan magaganap? Ngayon din. Because faith is now. Amen. Not tomorrow. Not the following day. Kundi ngayon. Amen. So, lahat na nakikita mo, everything will be subject to change. Palagpagan namin ang Diyos na buhay. Gusto mo ng promotion? God gives you the promotion. Amen po ba? Amen. Kaya huwag kayo madi-discourage. Yung iba sasabihin, nag-iisa. Wala akong kakampi, kalaban ko ang mundo. Hello? Amen. May kakampi ka? Ang Diyos ng pag-asa ang kakampi. Amen. If everybody is opposing you, there's one out there that will never reject you or that will never turn you down. And his name is Dr. J. Doctor of doctors. Amen. You know J? Jesus. Amen po ba? Amen. God's promises to Abraham, he believed it, then he just need to find it. Alam mo na mga ako ang Diyos kay Abraham? Sabi ng Panginoon sa kanya, Abraham, gagawin kitang ama ng marami nasyon, magkakaroon ka ng anak, sa iyong lipi, sa iyong magagaling. Amen po ba? Amen. Pagpapalain kita, kasi sa dami ng bituin, nakikita mo yung buhangin, ganun kadami, gagawin mo ang mo. Si Abraham po, ang Panginoon nagsasalita, at sinasabi ng Panginoon, ito ang paniwalaan mo. Amen? Amen. Si Abraham po natawa. Lord, magnonobenta na ako. Amen po ba? 90 na ako. Amen? Yung asawa ko si Saray, ay na, 80 na. Hello? Imposible ito. Pero umuo siya sa Panginoon. Marami sa ating ganyan, yes the Lord, praise the Lord, hallelujah, amen. Pero deep inside sa atin, imposible. Oo. Come on, tignan mo yung katabi mo. Sabi mo, Abraham. Gumano ka lang sa katabi mo. Abraham. Kasi ang tinitignan ng katabi natin, tinitignan natin yung sitwasyon natin. Amen. So makita po natin, nag-fabricate sila. Sabi ni Abraham, paano to? Sabi ni Saray, sipingan mo si Hagar. Sipingan mo si Hagar, bata-bata pa yun. Sabi ni Abraham, okay. Amen. Nanganak, Ismael, nagsalita na naman ang Panginoon. Abraham, ang sabi ko sa iyo, manggagaling sa liipi mo, sa lahi mo, manggagaling kay Saray, hindi sa ibang babae. 99 na si Abraham nung sabihin ng Panginoon mo. Kasi ang ginawa ni Abraham, pinabrigit nila yung promise ng Lord. Kaya 10 years old na si Ismael, noong ipanganak si Isaac. 10 taon ang pagitan nila. Amen? Ang sabi ng Panginoon, Abraham, ang sinabi ko sa iyo, lipi mo at anak ni Sarai. Panginoon, paano yun? Kaya natawa siya. 99. Yung asawa ko, 90. Lord, mababaliw ako. Sabi ng Panginoon, Abraham, dahil sa pinagtawanan mo ko, yung anak mo ay tatawagin katawa-tawa, Isaac. Yun ang ibig sabihin ng Isaac. Katawa-tawa. Sa atin, masama yun, damo yun. Tawa-tawa. Amen po ba? Amen.